Just a deer panted for the water, so my soul longing after thee. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you're my friend. You're my friends, and you are my brother, even though you are a king. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone, oh God. For you alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit yield. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I want you, Lord. And I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. For you alone are the real joy giver, and the apple of my eye. For you alone are my strength, my shield. To you Sabi po sa Pahayag chapter 4 verses 8 to 11, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono, na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo
nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, O Diyos, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli, pinupuri ka namin, Ama, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw po ang aming mapapurihan sa mga sandaling ito. Patuloy na Ikaw po ang aming luluwalhatiin sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Ikaw po ang aming makita, Ikaw ang aming marinig sa aming kalagitnaan, Panginoon. At patuloy na sa iyo po kami nagpapasakop sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa mga sandaling ito, wine-welcome ka po namin sa aming kalagitnaan. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na ihanda mo ang aming pandinig, Panginoon, upang Ikaw po ang aming marinig, Ikaw ang aming makita sa aming kalagitnaan. Patuloy na Ikaw po ang aming maitaas sa mga oras na ito. Ikaw pa rin po ang aming maparangalan sa aming nga pong kalagitnaan. At Ikaw pa rin po ang aming pupurihin at sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpuri, sabay-sabay po nating basahin ang Revelation chapter 4, verse 11. Sinabi po dito, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power.
For you created all things, and by your will, they existed and were created. Kaya ngayong umagang ito, ibigay natin ang nararapat na papuri para sa Diyos. Halina Halina at magpuri, at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya sa Kanya ay umawi, ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ay Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Halina halina at magpuri, at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya sa Kanya ay ay umawi, umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ay Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos na nagliligtas, magpasa walang hanggang Panginoon. Halina, halina at magpuri, at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya sa Kanya ay umawi, ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Good morning po sa ating lahat. Makibukas po tayo sa ating mga Biblia sa mga awit 99 verse 1 to 9. Si Yahweh ang kataas-taasang hari. Verse 1. Si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay, sa sayon o mga bansa, si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal.
Ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay minamambanan. Si Yahweh ay banal. Si Moises at si Aaron na mga pari niya at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang si Yahweh dalanginan, dininig naman sila. Si Yahweh ay nagsalita sa isang haliging ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. O Yahweh na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Verse 9, ang Diyos natin na si Yahweh dapat nating parangalan. Sa banal na bundok, niya sambahin ang kanyang ngalan. Si Yahweh na ating Diyos ay banal. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior
other God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Magandang araw po mga kapatid. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Makapangyarihang Diyos Ama, tunay kang dakila sa buhay namin. Ikaw lamang ang itinataas namin o Diyos, dinadakila at sinasamba. Maging sa mga problema na aming inaharap, Panginoon. Sa panahong ito, Panginoon, na labis-labis ang kahirapan ng buong mundo. Ikaw ang aming sandigan, O Diyos. Lord, ang aming bansa, nilalapit din namin sa iyo sa aming panalangin. Bagsak na po, Diyos, ang aming ekonomiya. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang aming mga leader, ang mga namumuno sa bawat ahensya ng aming gobyerno. I-guide mo po sila, O Lord, at bigyan mo sila ng tamang direction, Panginoon, sa pamumuno. Baguhin mo po, Diyos, ang kanilang mga puso. Alam namin, Lord, na kayo lamang ang may kapangyarihan na magbago ng puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang bawat pamilya, nilalapit din namin sa iyo, Diyos. Ang ama ng tahanan ay iyong nilagakan ng iyong kapangyarihan na pangunahan ang kanilang pamilya. Ang mga tatay, O Diyos, patuloy mo silang gabayan, pagpalain ang kalakasan. At maging ang mga ina ng tahanan, O Diyos, bigyan mo po sila, O Lord, ng tamang direksyon, lalo na sa pag-alaga, sa pag-iingat, sa pagtuturo ng kanilang mga anak. At ang mga anak naman, O Diyos, sana'y gabayan mo sila, na sana'y maging masunurin at makikinig sa kanilang mga magulang. Ang aming bahay panambahan din, Lord, O Diyos, nilalapit namin, O Diyos. Puspusin mo po, O Diyos, ang aming mga pastor at ang mga manggagawa mo, O Diyos. Bless them, O Lord, with, O Lord, ng kalakasan, courage and confidence, O Diyos, upang magpatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Lord, ang sambayanan sa buong mundo, nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, ang kailangan mo ay ang pagbabalik loob. At kayo lamang, O Lord, may kapangyarihan na baguhin ang kanilang puso. Lord, nilalapit namin sila sa inyo. Baguhin mo po, O Diyos, ang mga puso ng sanlibutan upang magbalik sa normal ang sanlibutan, O Diyos. Purihin ka, dakilang Ama. Purihin ka, dakilang Diyos. Thank you, Lord, for being the Lord of all. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Isaiah chapter 57, verses 14 and 15. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Gandang araw po sa ating lahat. Sa English po, beautiful day. Salamat po na tayo tuloy-tuloy pa rin sa pagpupuri at pagsamba. Lalo na po ngayon na simula na ng buwan ng Marso. Napakabilis po ng panahon. At ang ating pong tema ay ganun pa rin. Kasama natin ang Diyos. At ngayon po hindi lamang siya Diyos ng pag-ibig, ang ating pagbubulayan, kundi Diyos na banal. Kung kayo po ay may kasama, anong gusto po nyo? Yung taong banal o yung taong hindi banal? Yung medyo makasalanan?
Yung banal, yung hindi ka papayagang magkasala, yun namang makasalanan yung papayagan ka kung anong gusto mong gagawin. Ano po ang mas gusto natin? Pero dito po sa ating pinagbubulayan ngayon sa awit 99 o 99, ay makikita po natin na pinupuri at pinapasalamatan ng sumulat ng awit ang kabanalan ng Diyos. So, ibig sabihin po, masaya siya, nakasama niya ang Diyos na banal. Ang sabi niya po doon sa verse 3, purihin natin ang banal at dakila niyang ngalang si Yahweh ay banal. So 2 beses po yata inulit dito o tunay po 2 o 3 beses inulit. Sabihin natin niya na purihin si Yahweh na dakila sa lahat sapagkat si Yahweh ay banal. Tunay po na dapat nating pasalamatan na ang Diyos ay banal at hindi katulad ng tao na makasalanan. Pag sinabi po kasing banal, ibig sabihin nga ay hindi siya gumagawa ng kasalanan, ayaw niya ng kasalanan. Just imagine po kung yung Diyos natin ay makasalanan din kagaya ng tao. Kung ang Diyos ay nanloloko, nagsisinungaling, gumagawa ng hindi mabuti, pumapatay ng walang dahilan. Di po ba yung ayaw natin ng ganong Diyos? At salamat po ang Diyos natin ay hindi ganon. Ang Diyos natin ay puno ng kabanalan. So magkagayon siya po ay mabuti, maganda ang kanyang plano sa buhay ng tao. Siya po ay punong-puno ng awa at biyaya at higit sa lahat sa pag-ibig. Kasi nga po banal siya. Kaya ang ating katugunan lagi sa kanya at maging sa araw po na ito ay papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Hindi po ba? Ito naman po ay madaling unawain kasi po maging po sa tao nangyayari ito. Halimbawa po, ang isang mahal sa buhay ng isang tao ay binawian na ng buhay, hindi po ba maririnig nating sinasabi sa taong iyon ay yung kanyang kabutihan, hindi yung kanyang mga ginawang mali o kasalanan. Sinasabi nila, mabait naman itong tao na ito, napaka matulungin, ganyan po sinasabi. Siya ay napaka mapagmahal. Bihira po yung nakakarinig ka sa oras ng lamay, sabi nila, naku, yung tao na yan, makasalanan. Yung tao na yan ay walang utang na loob. Bihira po yung ganon. Kadalasan po kahit po yung mga taong kahit masama ang record, pagdating po sa ganong okasyon, sinasabi po nila na mabait din naman siya, matulungin. Ganyan po. Lalo na nga po ang Diyos sapagkat siya nga po ay walang kasalanan. Nararapat lamang na lagi natin siyang pinapasalamatan, pinapapurihan dahil sa kanyang kabanalan. Ngunit ang kabanalan po ng Diyos ay higit pa doon sa wala siyang kasalanan. Pinapakita rin po sa banal na kasulatan ng Diyos ay napakataas at punong-puno ng kaluwalhatian ng kanyang kabanalan. Kaya po dito ay hindi lamang papuri kundi yung pagsamba ang tugon ng sumulat po ng awit. Doon po sa verse 4 ang sabi, ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katuwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Bahagi po yan ng kabanalan din ng Diyos na katangian po niya. At sabi po doon kung titingnan din po natin sa unang Timoteo, kabanatang 6, 16, sabi po, ay ang Diyos natin ay napakaluwalhati. Siya ay walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matititigan. Pero inyo po, it dwells in unapproachable light, that no man can see. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya habang dito po sa lupa. Sa Kanyang karangalan at kapangyarihan ng walang hanggan. At sabi po nila ay amen. Sumasang-ayon po kami rito na talagang punong-puno ng liwanag ang Diyos at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya minsan po ang tugon ng tao ay yung pagkamangha. At dito po nga sabi, lumapit sa Kanya ng may trembling, may panginginig dahil nga po siya ay napakataas at hiwalay sa kasalanan at sa Kanyang anumang uri ng kasalanan na nandito sa lupa. Si Yahweh ay naghahari kaya't sa takot ay mga tao ay nanginginig.
trono sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Yan po sabi sa verse 1. Kaya po, minsan totoo na may mga tao na ayaw, yung iba nga ayaw nga pumunta sa bahay sambahan. At pag iniimbitahan mo, sasabihin nila, naku, ayaw ko nang pumunta, ikaw na lang kasi baka masunog ako diyan. Ibig nila sabihin, masunog sila sa kabanalan ng Diyos. So may iba po talagang natatakot. At totoo po naman yung taong makasalanan ay mahirap lumapit sa napakabanal na Diyos. Kaya po ang Diyos na ang gumawa ng paraan dahil sa kanyang kalooban na makasama natin siya sa ito ang kanyang plano, makasama niya tayo ng walang hanggan. So ang Diyos pong siyang gumawa ng daan para po tayo ay makalapit sa Kanya at maging kasama niya sa habang buhay at sa walang hanggan. Alam po natin na ang ginawangan ng ating Diyos ay ang pinadala niya ang kanyang kaisa-isahang anak, the only begotten Son, upang lahat po ng ating mga nagawang kasalanan ay mapagbayaran po niya doon sa krus. Kaya po nung pinako sa krus ang Panginoong Hesus na siyang aalalahanin din natin mamaya, ay dinala niya ang bigat ng lahat ng kasalanan ng tao. Pinagbayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya kung nakakapanood po tayo ng paghihirap ng Panginoong Hesus na malapit na naman pong dumating ngayong mahal na araw, huwag lang nating isipin na siya ay naghirap lamang sa physical. Huwag lang nating isipin na tama rin po na talaga naghirap siya bagamat siya ay duguan, pinagampas siya, pinagpapalo at kinoronahan po ng koronang tinik. Ngunit higit pa doon po ang kanyang dinanas sapagkat ang lahat ng kasalanan ng tao ay kanyang pinagbabayaran nung siya ay namatay doon sa krus. Sabi natin, kaya bang gawin yon ng Panginoong Yesus? Opo, kaya na niyang gawin kasi nga po siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kung tao lang siya, hindi niya kayang ipalit yung kanyang buhay sa lahat ng tao at pagbayad sa lahat ng kasalanan sa mundo. Ngunit dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya niyang ipagpalit ang kanyang buhay sa lahat ng tao na nabubuhay dito sa lupa at kaya niyang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Sa magkagayon, tayo'y napawalang sala. At nilamang po yun, yung kabanalan ng Panginoong Yesus ay ibinigay po sa atin. Sa English pong tawag diyan ay imputed. Pinagkaloob po sa atin. Kaya pag tumingin po ang Diyos sa atin, ang nakikita niya hindi yung ating mga ginawa na kabutihan at hindi rin wala na rin yung ginawa nating kasalanan sapagkat in-erase na niya yon. At ang nakikita na lamang ay ang kabanalan ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Yan po ang katotohanan sa banal na kasulatan. Hindi po rin siya mahirap unawain. Meron po akong alam na kwento ng isang pamilya. Meron pong hindi ko alam, parang 3 silang mga magkakapatid. At noong pong sila ay nagkaisip na, sinabi po sa kanila ng kanilang magulang na ito yung mga pamantayan natin sa buhay. Huwag kayong susuway sa ating pamilya. Pag ginawa nyo yan, halimbawa ay nag-aaway kayo, may parusa. Kung kayo ay inutusan tapos nagdadabog kayo, may parusa. Ganyan. Kaya po, sumang-ayon po naman yung magkakapatid. Sa pagdaan po ng mga araw, nagkakasala po sila. Minsan, sila po ay nagkakagalit. Minsan po sila ay sumusuway sa kanilang mga magulang sa iba't ibang paraan. At sinusulat po sa chalkboard yung kanila pong ginawang kasalanan. Sabi, ito, meron ka ng kasalanan, parurusahan ka na. Gusto mo na ba ngayong tanggapin ang iyong parusa? Papaluin po sila bawat kasalanan. O gusto niyo munang ipunin? Ay yung mga magkapatid na isipan nila, ipunin muna. Kasi minsan ganun po yung tao, nag-iipon pa, di po ba, ng kasalanan. So inipon nila at nung dumami na talaga, mahigit ng 10, sabi ng magulang talagang marami na ito, kailangan na kayong maparusahan sa inyong ginawang kasalanan. Kaya dumapa na kayo, papaluin na namin kayo. Ngunit nung mga sandaling yun na sila ay papaluin, sabi po ng tatay dun sa tahanan, pastor po siya, sabi niya, hindi, dahil mahal ko ang aking anak, ako ang tatanggap ng lahat ng kanilang palo. Nagulat po yung magkakapatid, ngunit ito po yung kagustuhan ng ama at tunay po siya ang tumanggap ng lahat ng palo na dapat tanggapin ng kanyang mga anak. Pinalo siya noong nanay. At nung natapos na yung lahat ng bilang ng palo,
ay inerase na lahat yung kasalanan. Sabi, ngayon bayad na ang inyong kasalanan. Hindi na kayo kailangan maparusahan kasi may nagbayad. At yun nga yung kanilang tatay. So, sa isang bahagi po, ganyan ang nangyari po sa atin. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, bagamat hindi nga niya sinasang-ayunan ng kasalanan at dahil nga siya ay nagpaparusa sa kasalanan na makatarungan, ay siyang tumanggap ng lahat ng ito. Nagpaparusa po ang Diyos dahil siya ay banal sa ating mga kasalanan. Ngunit ang kanyang kaparusahan ay dahil sa kanyang katuwiran at sa kanyang pagiging pantay-pantay sa lahat. Ayon po sa ating binasa. Hindi po kagaya ngayon, maraming napaparusahan sa bilangguan o mayroong mga napaparusahan na wala namang kasalanan. Ngunit ang Diyos ay pantay-pantay, tama ang kanyang pagpaparusa dahil siya po ay banal at makatarungan. Kaya nararapat lang tayong lahat na maparusahan, ngunit ang Diyos nga ang tumanggap nun. Dahil doon ay pwede na tayong sumama sa ating Diyos na banal. So sa panghuli po, dahil yun ang nangyari, kasama na natin ang Diyos. Sabi po sa banal na kasulatan, nararapat din naman na tayo ay magpakabanal dahil ang Diyos natin ay banal. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. So yung tinanggap po nating kabanalan na galing sa Panginoong Yesus, dapat nating ipamuhay araw-araw to express the righteousness and the holiness that was given or that is given to us. Yan po ang dapat na mangyari. Nakakalungkot po kung matapos nating tanggapin ang Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon at natanggap natin ang kapatawaran mula sa Diyos, muli tayong babalik sa ating kasalanan. Ang sabi po sa banal na kasulatan ay para nating pinapakong muli ang Panginoong Yesus doon sa krus. Kaya wag na po nating gawin yun sa ating mga buhay. Hindi man po ibig sabihin na mape-perfect natin ang pamumuhay. Ngunit sinabi ng Panginoon, kung tayo nagkakasala, siya ay laging tapat para po tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tinawagan po tayo ng Diyos na mamuhay din sa kabanalan dahil pinabanal na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos, at kasama natin siya na Diyos na banal. Yung sabi nga po ay kung sinasabi nating kasama natin ng Diyos na namumuhay sa liwanag o Diyos ng liwanag, ngunit lumalakad tayo sa dilim, ito po, tayo po ay nagsisinungaling lamang. Kaya sabi po sa unang Pedro, kabanatang 1, 15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So yung kabanalan po naman, hindi yung mataas na hindi natin kayang abot. Yung pamumuhay natin sa araw-araw ay pwedeng yun ang pamamaraan ng ating pagiging banal sa Diyos. Sabi pa po, ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pinili, isang saserdote ng hari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon na hindi kayo bayan, ngunit kayo bayan na ng Diyos. Noon hindi kayo tumanggap ng habag at awa, ngunit kayo tumanggap na kayo ng habag. So magkagayon, nararapat lamang po na tayo ay mamuhay para po sa Kanya. Ulitin po natin, ang Diyos ay banal, kaya nararapat lang natin siya papurihan, sambahin. Purihin natin siya na yung Diyos natin ay ayaw ng kasalanan, hindi gumagawa ng kasalanan. Ang kanyang, nasa kanyang buhay ay puro kabutihan at magagandang bagay, magagandang nais niyang gawin para sa atin. At nung tayo hindi karapat-dapat sa Diyos, hindi tayo pwedeng sumama sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin kasama natin ang banal na Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para sa atin. Magkagayon tayo naman ngayon ay mamuhay sa kabanalan at yun ay sa pamagitan pa rin ng banal na Espiritu na nasa atin. Bibigyan tayo ng lakas para magawa nating lahat ito. Kaya patuloy natin siyang purihin, patuloy natin siyang sambahin. Gaya po ng sinasabi po doon at binasa natin sa awit 99 verses 1 to 9. Papuri at pasasalamat po sa Diyos na banal at magpakabanal po tayo sa biyaya niya. Salamat po sa inyong pakikinig ng banal na salita ng Diyos. At ngayon po naman, aalalahanin din natin ang Panginoong Yesus sa banal na hapunan.
Doon po sa banal na hapunan, makita po natin yung kabanalan ng Diyos, yung kanyang pagiging makatarungan at yung kanyang pag-ibig ay nagsama doon sa krus. Nang dahil sa kanyang pag-ibig ay tinubos niya tayo. Dahil sa kanyang kabanalan ay kaya na tayong tubusin, kaya niyang akuin lahat ng ating kasalanan. At dahil siya ay makatarungan, ang Panginoong Yesus ay namatay para pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan at sa magkagayon tayo ay mapawalang sala. Ito po yung ating inaalala at manahimik po tayo. Kunin natin yung ating bahagi sa tinapay at saro ng Panginoon sa mga sandali pong ito at mananalangin po tayo bago po tayo kumuha ng ating bahagi. Sige po, gawin natin itong isang banal na pag-alaala sa ating Panginoong Jesus. Salamat po Panginoong Jesus, pagbibigyan niyo muli sa amin ng pagkakataon na to pa rin ang inyong tagubilin na alalahanin namin kayo sa pamagitan po ng banal na hapunan. Sa amin pong pagkuha ng aming bahagi ngayon sa tinapay o sa aming pananahimik ay pinapahayag po namin na kayo ay nag-alay ng inyong buhay para sa aming kaligtasan. Mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa tinapay o magkaroon tayo ng pananahimik at alalahanin natin siya sa ating puso at isip na mayroong pagpupuri at pasasalamat. Gayon din naman, Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami na inaalala namin kayo sa saro na inyo pong tinagubilin sa amin na uminom kami dito at ipahayag namin ang inyong dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo at ang inyong pangako na kayo ay muling babalik. Pinapahayag din namin ang inyong pagtatagumpay laban sa kamatayan. Alam po namin kayo ay nabuhay na muli. Sumasampalataya kami dito at ngayon po kinukuha namin ang aming bahagi sa saro ng Panginoon. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa saro o magkaroon tayo ng panandaliang pananahimik bilang pagpapahayag ng katagumpayan ng Panginoong Yesus laban sa kamatayan. Sinasamba namin kayo, Panginoon, ngayong araw na ito. Kayo ang King of Glory, kaya nararapat kayong tumanggap ng aming papuri at pagsamba bilang aming hari at bilang aming tagapagligtas, the Savior of the world, ay pinapahayag po namin ang aming pananampalataya sa inyo at ganoon din po ang aming pagmamahal sa inyo. Truly, O Lord, we worship you, King of Kings and Lord of Lords and Savior of the world. And I need you here. And I need you here.
mountains may be moved and fall into the raging seas, and you'll never let me fall, and you hold me in your nail-scared hands. I only wanna be where you are. I only wanna be where you are. I only wanna be where you are. Holy, holy is the Lord, King of glory, forever, forever, Savior of the world. Come on, let's sing this to the Lord. You are holy, oh God. Hallelujah. Holy, for you holy is the Lord, King of glory, forever, Savior of the world, Savior of the world. Yes, oh God, you are a Savior. We praise you. We deserve all the glory and honor and our praise. Hallelujah. Timoteo chapter 6 verses 14 to 16. Sundin mo ang mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nanatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin sa closing prayer po natin ngayong umaga. Muli o Diyos, kami ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Ikaw yung banal na Diyos na lagi pong kasama ng bawat isa. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo sapagkat tunay na dakila ka, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa katapatan mo, sa kahabagan mo, lalo na o Diyos sa iyong kabanalan. Maraming pong salamat sapagkat ikaw yung Diyos na nagtuturo sa amin upang kami ay maging matuwid sa iyong harapan. Kaya o Diyos, salamat sa mga mensahe na patuloy mong inihahayag sa bawat isa, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan sa pananampalataya po namin. Maraming pong salamat, Lord God, sa iyong tagapagsalita na patuloy mong ginagamit. Igawad mo sa Kanya, Panginoon, ang iyong biyaya na patuloy kaming mapagkalooban, Panginoon, ng mga salita mo na magbibigay sa bawat isa ng kalakasan. Maraming pong salamat, O Diyos, umagang ito. At ngayon, sa pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Halina At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag
Siya'y Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mababilang sa kanyang kaharian. At mababilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos na nagliligtas, magpasawalang hanggang Panginoon. Halina, halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siyang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mababilang sa kanyang kaharian. At mababilang sa kanyang kaharian.